Magandang gabi mga boss, mga bossing. Magandang gabi. Ayan. Dito na naman tayo sa daan. At medyo makulimlim ang panahon dito. Ayan o. Medyo may taligsik. Sa Bisaya pa, taligsik. May kunting patak ng ulan. Ngayon, dito tayo ngayon sa Davao, siyempre. At ang balita pala dito ngayon sa Davao ay may magbabalik na mayor. May tatakbong mayor na isang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Sabi daw sa balita, tatakbo siyang mayor dito, balik sa Davao. Tapos si Basti Duterte naman ay tatakbo bilang senador. Pagkatapos si Pulong, hindi ko pa alam kung anong takbuhan ni Pulong. Baka tatakbo siyang vice, vice mayor, or balik sa kongreso. Hindi natin alam dahil hindi pa naman niya last term sa kongreso. Ngayon, ang posibleng makakalaban ni Rodrigo Duterte ay ayon sa aking nakalap na balita, parang si Migs Nograles ata. So siyempre, sino ba namang ibang gustong kalabanin si Duterte is, sabi nga nila, yung may kunting power dito sa Davao is mga Nograles. So posibilidad na si Migs yung tatakbong mayor dito sa Davao. Ang tanong, kung kaya ba niyang talunin si former President Rodrigo Duterte. Yun lang ang tanong. Kung kaya ba niyang talunin. Unang-una, ang lakas ng power ng mga Duterte dito sa Davao. Ilang dekada na sila dito sa Davao. Ilang years na? 20 years? 22? Or 20 years? Na nilang hinawakan itong Davao. Walang talo. Walang katalo-talo talaga eh. Hindi yung laban nila, hindi yung ganun. Mismatch talaga. Halos na makalaban ng mga Duterte. Hindi talaga kumbaga sa ibang lugar bali habol-habol bali pantay-pantay lang yung mga kunti lang yung lamang sa pagkapanalo. Dito talaga sa Davao, mga makalaban ng mga Duterte is talaga yung halimbawa 10 boto ang Duterte, yung sa kalaban is isa lang. Parang ganun ba? Parang layo ng diferensya ng boto. Mismatch talaga. So kahit Nograles pa noon, yung ama ni Migs na si Boy Nograles, wala talagang laban. Ngayon, itong anak yung posibleng tatakbong mayor dito at mga kalaban ni Duterte. Duwan ko lang kung makakalahati ba yung boto sa Duterte. Si Migs kasi malamnay kasi yan si Migs eh. Parang babae talaga eh. Hindi talaga pwede siya maging leader ng Davao. Leader na ang gusto sa Davao talaga is yung leader na matapang. Kahit babae, gaya ni Sara, babae siya pero matapang. Hindi kayang diktahan ng kahit na sino. Kahit rebelde pa yan o NPA. Hindi kayang diktahan yan si VP Sara. Pero pag si Nograles, iwan ko lang. Dahil babang babae ang si Nograles, mahinhin, malamnay, parang dalagang Pilipina talaga. Mahirap talaga pag yan ang naging mayor ito sa Davao.
baka magsibalikan na yung mga adik dito. Imbis na bawasan ng mga adik dito, konti na lang, baka magsibalikan. Yun yung problema dyan. Kaya mas maganda talaga si Duterte na lang, at hindi na lang siya sumakbo dito sa Davao. Hindi na lang siya magtumakbo mayor dito, mag-congress na lang siya. Mas bagay sa kanya yung mag-congress siya kaysa mag-mayor sa Davao. Pag mayor ka kasi sa Davao, pag mayor ka kasi, kailangan mo yung implement, pagmando, implementor ka eh. Kailangan dito yung matapang. Dahil alam mo na, marami dito sa Davao mga matatapang. Tapos yung leader natin dito, alam na eh, wala na. Baka andir-andirin lang si Juan, si Nograles, si Migs. Sa Bible naman, wala kang talaga makakita na leader na babae. Kaya hindi ako agree dyan, leader na babae. Dahil sabi nga sa Bible, ang babae dapat tumatalima lang yan sa lalaki. Ang lalaki talaga nag-control ng kwan. Kaya yun, better is mag-congress na lang si Migs. Wag na lang niyang labanan si Duterte. Bigo lang din lang naman siya eh. Alam kong wala talaga siyang laban. Galit pa nga yung mga tao sa kanya dahil nagtutulungan nila si VP Sara doon sa congress. Tapos ganyan pa, tatakbo pa siya. Wala talaga, mismatch talaga. So sayang lang siya ng pera pag tumakbo siyang mayor. So yun, so yan lang muna mga boss. At medyo gutom na, hanap na akong pagkain, hanap na akong makakainan dahil ayoko na magluto. Pagod na, napagod na ako. Magluto pa ako, wala na, late na ako. Gabi na. So yun lang muna mga boss, salamat.